Ngayong araw, isa na namang bagong yugto ng public transportation ang binuksan dito sa Davao City. Kaya pumunta ako sa inauguration event ng Davao City Interim Bus Service. At syempre, hindi ko palalampasin ang pagkakataon na i-document ang lahat para sa inyo. Makikita din natin ang mga bagong bus, ang ruta na bubuksan, at kung gaano kalaking tulong ito sa mga daily commuters sa lungsod. Pakaganda ng bus ng Davao City at libre ito na masasakyan ng ating mga constituents. So masaya kami na magagamit na natin ito. At dahil first day launch, andito rin ang mga opisyal, transport heads, at napakaraming Davaoenyos na excited makita ang bagong sistema. The DC Bus Project reaffirms our shared commitment to providing our Davaoenyo community with a robust and modern public transport system. So tara, samahan niyo ako habang iniikot ko ang event, tinatry ang bagong bus, at alamin natin kung sulit nga ba ang bagong serbisyo para sa publiko. Welcome sa inauguration ng Davao City Interim Bus Service. Tara, simulan na natin ang video. Okay mga idol, magandang araw sa lahat, panibagong araw, panibagong wala tayong paglalakbay ngayon pero andito tayo sa Davao City. At simpleng vlog lang ang gagawin natin ngayong araw. May ipapakita lang ako sa inyo na panibagong update dito sa syudad ng Davao City. At andito na tayo mismo sa Rizal Park dito sa syudad ng Davao City. At itong sa likuran natin mga idol ay ito yung tinatawag na Davao City Bus. Ayan, makikita ninyo. 7 ang andito sa likuran natin ngayon. At ngayong araw, November 27, 2025, ay magaganap ang launching ng mga bus na ito. At itong bus na ito, mga idol, ay provided ng City Government of Davao para sa mga andito sa syudad. At naghahanap ng transportation na mabilis at libre. Dahil itong bus na to, mga idol, ay libre ang sakay. So, sobrang bago nito. Ang brand ng bus ay, ayun, nakikita natin. Yutong ang brand. At brand new ang pagkabili. Libreng masasakyan ito ng mga taga rito or kung andito man kayo, ay libre nyong masasakyan ito mga bus na ito. So, sa ngayon, ay, ayun na nga, gaya ng sabi ko, 7 ang pinarada nila dito sa Rizal Park para i-launch ngayong araw. Pero hindi natin alam, baka sa mga susunod pa na mga buwan or taon ay posible madagdagan itong mga bus na to. At ito palang mga bus na to mga idol ay tatakbo during peak hours lang. Sabi ng mga taga dito, yung natatrabaho sa City Government of Davao, ayon sa kanila ay tatakbo itong bus na to during peak hours sa umaga at during peak hours sa hapon. 2:35 na ng hapon at siguro mga bandang alas 3, ilo-launch na or magaganap na yung mismong launching ng mga bus na ito. So, naghihintay lang tayo. Hindi, actually, naka-under na yung ibang bus at pinapa-under na, pinapalamig na. At tayo, bilang nagko-cover lang ng mga ganitong event, ay maghihintay lang muna tayo hanggang matapos yung launching. Hopefully, by after ng launching ay may experience natin itong mga bus na ito. Kung gaano ka-komportable ang mga bus na ito na sobrang bago. Brand new mga idol. So para makita ninyo ay tingnan natin itong itsura ng bus ay Yutong ang brand. Ito yung bus number 4. May ruta siya sa taas na gawa sa LED. So halos lahat siguro ng area, karamihan dito sa Davao ay mako-cover niya. Kasi iba-iba ang ruta ng bawat bus na ito. So, ito yung itsura. Sobrang laki at sobrang haba nito mga idol. Doon, papasok. At ayan, si Kuya nasa loob. Mag-iikot-ikot lang muna tayo dito para makita ninyo yung itsura ng mga brand new na bus tulad nito. Ayan, bus number 2.
Actually, pare-pareho sila. At ganito yung itsura sa gilid mga idol. Tara, tingnan natin. May mga, siyempre nakalagay, Dabawenyo, disiplinado. Dito, Davao, life is here na mga stickers. At mahinag natin sa loob na sobrang linis dahil brand new itong mga bus na ito. At sobrang daming maaaring isakay ng bus nito. Magaga pa naman mga idol. At waiting lang tayo saglit. At hintayin natin ang program mismo ng launching. Okay, so yun mga idol, may mga bus pa na dumating at may karga na mga pasahero. At tama nga tayo, yung nakaparada dito kanina na 7 bus, hindi lang yun yung bus na meron ang Davao City. So ayan, may dumating pa na ilang bus. So malalaman natin mamaya kung ilan in total yung mga bus na mga bago na dumating. Ayan, may mga nakasakay. Ayan, 3:20 na ng hapon. At siguro ilang minuto na lang galing ngayon ay magsisimula na yung launching. Dahil ayan, nagkakagulo na sila. At ayan, maya-maya ay mag-start na yung launching. Ayan, umikot yung bus. Siyempre may mga escort na sa CTTMO, City Traffic Management. At ito na yung mga bus. Ayan. Pababa yung mga pasahero. Ayan, si Joms ay kasama ko dati sa events industry. So, ngayon ay nasa City of Government of Davao siya nagtatrabaho at siya yung dahilan bakit tayo nakapasok dito. Ito na mismo yung launching program. At nasa harap tayo ng mga white bleachers. Siyempre, sa harap ay mga taga City Government of Davao, mga councilors, at ang pagkakalam ko may mga ibang politicians ang nasa harap natin ngayon. Through collaboration, innovation, and strong leadership, the Davao City Interim Service Project becomes not only a transport initiative, but a symbol of the city's aspiration for a more connected and resilient future. It is our privilege to welcome you to this momentous gathering here at the historic grounds of Rizal Park, as we celebrate a milestone in our city's continuing journey toward progress. This afternoon marks a new chapter in Davao City's commitment to safe and inclusive mobility. Through collaboration, innovation, and strong leadership, the Davao City Interim Service Project becomes not only a transport initiative, but a symbol of the city's aspiration for a more connected and resilient future. May hapon sa tanan. Welcome to the launching of the DC bus. Nana Jud, ang mga bus. The number of stranded commuters in the city continues to rise. Our existing options, including the peak hours augmentation bus service, are no longer enough to meet the needs for public transportation in the city. As many of you know, our ultimate goal of fully implementing the Davao Public Transport Modernization Project, or formerly known as the HPBS project, has faced significant delays. And it is for these reasons that our city government, through the leadership of Mayor Sebastian C. Duterte, found it necessary to procure these buses to help address this growing and urgent need. This project was developed as we continue to work on our ultimate goal, which is to provide a humane, convenient, safe, and reliable public transportation in the city. Okay, mga idol, so dito na tayo sa program mismo at eto, nagsisimula na yung kakatapos lang ni attorney na mag-speech. At ngayon mga idol ay nalaman natin na 10 bus pala yung binili ng City Government of Davao para sa itong bus transportation na libre. So narinig nyo naman sa speech ni attorney na
A leader who free understands that at walang bayad yung bus. So ayan, tuloy lang natin yung programa ngayon dito at malalaman natin. Ayan na. Honorable Vice Mayor Rodrigo S. Duterte Ayan. II. One round of applause, please. With transportation planning and traffic management among the key priorities of the city government, it is crucial that we implement transportation systems. The DC Bus Project reaffirms our shared commitment to providing our Tabawenyo community with a robust and modern public transport system. This fleet of 10 buses, purchased and funded exclusively by local government funds, serves two major purposes: to respond the need for more mass public transport, especially during peak hours, and to officially introduce the concept of the modern bus system to Dabawenyos. Okay, so and palabas na yung mga tao at puntahan naman natin yung mga bus at tingnan natin kung anong makikita natin doon. Ayan, yung mga tao ay papunta na sa mga bus. So, ayan yung nagpo-photo op sila, yung mga councilors and other politicians na dumalo dito sa launching ng DC Bus. Video picture. Shout out, sir! Shout out ba? Ano po, kitang mga vlog ni mo ba kayo sa tunnel? Ato kay ni... Ayun na. Tama ba? Thank you, sir. Thank you, sir. Photo opportunity with the Vice Mayor. Councilor, ano po masasabi niyo regarding sa itong bagong bus ng Davao City Bus natin? Napakaganda ng bus ng Davao City at libre ito na masasakyan ng ating mga constituents. So masaya kami na magagamit na natin ito. Thank you Thank you, Councilor. Salamat, Vice. Salamat. Salamat, diba? Hey, sir. Thank you. So, si Acting Vice Rigo Duterte, siya yung nag-inaugurate ng launching dito sa Davao City Bus. So, ayan, medyo nahihiya ako mag-interview, kaya hindi natin siya natanong. Anyway, interview naman natin kanina, natanong natin si Councilor Mahipos at maganda yung message niya para sa mga taga dito sa Davao at regarding dito sa Davao City Bus. Okay, mga idols, for the first time ay mapapasok na natin itong mismong bus ng Davao City Bus, mga idol. And papasok na tayo. Allowed na tayo pumasok eh. Okay. May hapon. So, ito na yung bus, mga idol. At napakalamig ng aircon. Grabe. Ayan, no? Sobrang lamig ng aircon, mga idol. At napakahaba. Ayon dun kanina sa speech, doon sa stage, ay 46 passengers yung pwedeng maisakay at may 15 na standing. Hindi pa kasama yung mga priority seats, elderly at pregnant na mga pasahero. So, eto na mismo yung loob ng bus, mga idol. At, ay boss, may hapon. Sorry lang tayo yung bus, boss. Kami yung kauna-unahang mga umapak dito sa bus. At syempre, may CCTV siya, mga idol, for safety purposes. At ito yung likurang bahagi ng bus. Sobrang lamig ng aircon. Napaka-solid. Ayan. So maraming salamat sa tropa nating si Sir Joms. At siya ang dahilan kung bakit nandito tayo ngayon. Testingin natin yung upuan ng bus kung gaano siya kalambot. Oy! Solid. Ayan. So, medyo may kahawig siya nung yung mga bus sa airport. Pero itong bus na ito, mga idol, ay mas mahaba kaysa dun sa usual na sinasakyan natin sa airport. Bagong-bago, aircon, at ayan o. May TV din siya. At hindi ko alam kung ano ang pinapakita dyan. Siguro yung ruta. Pwede siya sa mga naka-wheelchair na mga pasahero dahil eto, meron siyang ramp na pwedeng magamit pag papasok yung wheelchair. At ito naman yung
mga upuan dito sa may likuran na bahagi at syempre subukan natin. At ayan, malambot siya mga idol. At syempre dahil bago at brand new, itong bus na ito ay napakalinis ng mga upuan. So, dalawa dito sa kanan, dito naman sa kaliwa ay 3 pasahero. So, ayan. Sobrang komportable. At napakalamig talaga yung aircon. Kahit nakabukas yung mga pintuan, mga idol, ayan o. Lalo na kung nakasara ito at tumatakbo, ay mas malamig yung aircon dito sa bus na ito. At ito naman yung anyo sa labas ng mismong bus, mga idol. At ayan o, 10 bus pala itong binili ng City Government of Davao para sa Davao City Bus. At iba't iba yung ruta, tulad niyan no, sa taas ay ayan, may nakalagay na Turil, Rojas. At yung isa naman ay Bangkal, Rojas. Yung isa naman ay Buhangin, Panakan. So, iba-iba ang ruta ng kada bus na makikita natin dito. At 10 ang bus na ito. Sa ngayon, mga idol, hindi pa natin alam sa pagdating ng ilang buwan at ilang taon kung madadagdagan ba ang bus ng Davao City. Ngayon naman mga idol ay pumasok naman tayo dito sa yung kanina ang pinasok natin itong bus number 10. At ngayon naman ay papasukan naman natin itong bus number 9. Actually, pareho lang naman sila mga idol. At ayan. So ito yung loob ng bus. Sobrang lamig. Kapareho nung bus number 10. At ayan, ito yung... Ay! Ayan, yung mga tropa tayo dito. Asa mo, Col? Tugtog mo daw niya? Ayan, yung tropa natin sa pagmumotor. Shoutout, Pirate Mart at DC Yondoy. Ayan, makakasama natin yan. At tuloy natin mga idol, ito yung kaanyo ng bus at ito yung cockpit. May manibela, syempre. At may screen na nakikita dito para makita niya yung bumababa doon sa may likuran na pintuan. So, may mga controls, hindi natin alam kung ano ang mga function yan. Napaka-modern ng bus na ito, mga idol. So, nakikita nyo naman. Ayan, kasama natin si Sir Tony. Siya yung captain 2 na mga bus driver. Siya yung nagtitrain. At sabi ni Sir ay ilang araw na lang ay posible na nating may experience itong napakagandang bus na ito. Sir, thank you, Sir. Thank you, Sir. Okay, so ayan mga idol. At nakita natin kung gaano kaganda itong mga bus. 10 bus ng Davao City. Libre na pwedeng masakyan ng mga taga Davao o kahit na sino na andito sa Davao City. Sana makasakay tayo sa napakagandang bus na ito mga idol. So yan, sana ay may natutunan kayo at sana ay nasayan kayo sa episode natin ngayong araw mga idol. Napakasimple lang pero ay, tingnan nyo naman, napakagandang proyekto ng gobyerno ang nakita natin ngayong araw. So yan mga idol, hanggang dito na lang. At hanggang sa muli, ito ang Biyahe with Ken. Lagi niyong tandaan na mag-ingat sa mga biyahe ninyo mga idol at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Hanggang dito na lang ang vlog mga idol. Kita-kits sa mga susunod na episodes. Paalam!